yung pinaka 0 point natin, at saka dito 0 point is dito kasi ito ang shoulder dip. So tandaan natin pag nag-design tayo ng cut dito, meron siyang lalim na i-accumulate dito. So sa dito naman na part, sa bust point at saka dito, meron siyang lalim na i-accumulate dito na side. So kasi dito ang itapo natin dito is dito at saka dito. So ang lalim na i-accumulate natin is ito lang na part dito sa dart manipulations. So first is ito. So ang kunin nating lalim is dito. So sa dito na side, yung pahaba is dito. So dito na naman. So ito na part, yung lalim na halimbawa dito na part, ang lalim dito is dito saka dito. So sa pahaba, ang lalim na part is dito at saka dito. So sa dito sa lower bust, ang nakakaapekto dito is itong cup. Kasi ito ang nagdadala ng form dito sa baba. So, depende sa cup, ang lalim ng dart natin pababa. So, ang dart natin dito sa cup, ang lawak ng cup A is 1. Dagdagan natin na yan ng 1/2 para magiging fitting. So, ang magiging dart natin pababa sa lower waist hanggang dito sa lower bust hanggang sa lower waist is 1 and 1/2 kung cup A. Kung cup B is magiging 2 inches siya. Kung cup C naman is magiging 2 and 1/2. Ang cup D is 3 inches. So, ganito siya ka-complicated ang dart manipulation. So, ganyan siya. So, dahil sa ang cup A is 1 and 1/2, dito tayo mag-center 3/4. So, dito is magiging 3/4 and 3/4. So, magiging 1 and 1/2. Kung cup B naman is 3 inches yung lapad dito sa circle. So, magiging 2 inches. 1 dito sa kabila at 1 din dito sa kabila. So, tandaan nyo yan kasi magagamit natin yan sa sample na natin sa pagpapattern. So, kung magiging cup C na naman tayo is 1 and 1/4 at saka dito sa kabila 1 and 1/4. So, magiging 2 and 1/2. So, diretso na yan dito sa baba, sa lower waist. So, most of the time, yung magiging fitting natin, concentrate tayo muna dito sa lower waist. So,